Good day guys, so update tayo sa mga kalapati natin. At inihiwalay na nga natin yung ating pinagpares na puti saka yung blue bar natin. Ayan, kasi nga hindi nilimliman o namatay yung anak nila. Eto siya, ayan o. So yung isa gagamitin nga nung ano natin, kasama natin. Ayan, so bibigyan natin siya ng bagong kapartner, pati itong isa na to. Ayan. So paghihiwalayin ko na rin to. Hiwalay ko na rin. Ayan, gandang kalapati pa naman to si Tatang. Kaso matanda na nga kasi mga kabi. Ayan, tingnan nyo yung singsing. 2012 pa. So mag 15 years na to mga kabi. Kasi magto 2026 na. Ay. Ayan. Lipat ko na siya dyan. Tapos ito, papalitan natin ang kapartner. Tapos itong choco ni Paring Molo, ito, shoutout kay Paring Molo. Ayan, baka gamitin ko. So, ipapares ko rito sa fake imbrake natin, yung masili niya. So, masili yung linyada nun. So, ito naman, fake imbrake nga natin. Ayan. Natin nyo naman siguro. Parehas ng kulay, chokong choko. Ayan, pero may pagkaano to yung kulay na itong barako na masili, parang ano ba yung tawag dito, parang almond ba yung tawag dyan. So ito medyo brown siya, brownish. You know? So nakita nyo yung pagkakaiba ng kulay nila, pero okay yan, goods yan pagka pinagpares natin. So puro ganyan yung magiging anak nila. Ayan. So sa katawan, sobrang ganda nga nung katawan nito. Uhin natin na to, maganda yung katawan. Hintayin lang natin na makondisyon pa ng konti. Pero yan nga yung gagamitin natin, future natin na gagamitin. So itong puti natin, gagamitin na natin yan. Ayan. Ayan yung puti natin yan. So pinag-iisipan ko pa kung ano yung pa-partner ko dito. Baka humanap na lang ako ng puting kalapati mga kabi, kahit sa pet shop humanap tayo. Kasi puro babae itong na-breed ko puro babae kasi yung mga pang stock bird natin dito. Kaso yung mga barako naman natin, nakita nyo naman siguro, wala sa kondisyon. So puro naglulugon. So hindi kasi ako gumagamit ng ganito mga kabi, yung mga barako na talagang wala sa kondisyon. So usually mga kabi, talagang ang ginagamit natin yung nasa kondisyon. So kapag ganito na wala sa kondisyon mga kabi, baka mawala din yung pera natin pag inilaban natin yung mga magiging anak nila. So mas mainam kapag gagamit kayo ng breeder nasa kondisyon mga kabi. So dire-diretso yung breeding, walang problema. Hanggang sa maglugon yung kalapate, walang problema dyan. So mahirap lang kapag gagamit kayo saktong naglulugon yung kalapate, gagamitin nyo pa. Ayan. Ito yung modelo natin, yung puti. Ayan, gandang kalapate. Puting puti. So ito yung kapatid niya mga kabi, ito si Orange. So si Pula yun mga kabi, kaso nawala na nga yung sing-sing nun. So ito yung kapatid niya nga, yan, si Orange. So mas trip ko to kaysa dito, sa isa na to. Ayan. Kasi ito yung resell pala natin mga kabi. Ayan. So ito yung isa. So dito nilagay kasi nung kasama natin, medyo napamahal kasi tayo dito ng bili, nasa 4,000 isa. Ayan, 4,000 isa na ito Dito niya nilagay kasi nga siya gagamit. Ayan, tapos ito, wala rin sa kondisyon. So, puro wala sa kondisyon yung mga ano natin dito, mga kalapati natin dito. Ayan. Mga ginagamit natin na breeder sana. So, ito, nasa kondisyon mga kabi. Maganda kondisyon yung dalawang puti natin. Saka ito. Ayan o. Ganda na kondisyon nito. Sa mga babae, ito paganda na rin yung kondisyon nito o papangit. So hindi ko alam kung nakapaglugon na to So tingin ko hindi pa. So siguro nauna siyang naglugon compare doon sa iba natin na kalapate. So hindi kasi sabay-sabay. Kung minsan mga kabi, talagang mayroong season ng paglulugon o yung time sa taon. Kaso mga kabi, meron nga iilang kalapate na nauuna maglugon. So ito yung si Tacloban natin So ayoko munang gumamit yan mga kabi. Ito muna gagamitin natin. Yung dalawang puti muna natin.
Ayan. So ito medyo okay yung kondisyon nito ni Tacloban natin, saka yun no. Ayun, saka ito. Ayan. So wala isang ano natin, ito pala yung paborito kong ginagamit. Maganda kasi yung mata nito. Maganda itsura yan no. Pang modelo kasi ito mga kabi, ayan. Yung kalapati na to pang modelo. So wala pa sa kondisyon yan. So pagkatapos maglugo nito, gagamitin na rin natin yan. Ayan, i-unlive breed natin yan, yung 4 na babae natin. So hindi ko na na-i-out. Ayan, so maglilinis pala tayo ng ano, ng chocolate, no? May chocolate na pala ron. Ayan. So update naman tayo doon sa ating mga kalapati sa loop, yung mga panglaban natin. So ito nga yung mga panglaban natin, mukhang na ano pa to, no, tingnan yung likod. May hukay. Ayan. So mukhang natuka pa ng manok. Ayan. So palugon pa. Tapos yung pang norte natin hindi pa napapakawalan. Meron pang nasama rito na pang norte nung kasama natin. Sumisikip yung loop natin. Ayan. So kailangan maging maganda to. So ayoko kasi na overcrowded yung loop mga kabi. Mahirap pagka overcrowded yung loop natin. So parang malapit kayo sa pagkatalo kapag gano'n na overcrowded yung loop nyo. So ito marami naman tong ano. So kasya rito kahit mga 15 nga mga kabi, kasya rito So kaso mga gusto ko lang siguro mga 10. Ano na, marami na yun mga kabi. So kailangan mga 8 lang sana yun nandito sa loop natin. So meron nga rito yung kasama natin. So niligay niya rito yung ibang pang norte niya. So sakto sana to kasi 3 yung pang norte natin, tapos 5 yung pang south natin. Kaso yung kasama nga natin naglagay din dito ng pang norte niya. Ayan, 2 ata o 3 yung pang norte niya. So hindi ko alam mga kabi, pero yun nga, nakakasikip kasi sa loop kapag masyadong marami na kalapati. So kumbaga hindi nagiging komportable yung mga kalapati natin kapag masikip. So mas mainam talaga pag mag-breed kayo na komportable lang yung kalapati nyo, huwag yung overcrowded. Kasi kawawa yung kalapati nyo nawawalan ng laban kahit na maganda yung linyada niya. Kapag overcrowded yung loop nyo is matatalo nga kayo. So lamang yung talo. So matitira lang talaga dyan yung mga matibay, saka yung talagang mga nauna sa gulang. Kaso yung ibang nauna sa gulang kasi mga kabi, kapag overcrowded yung loop nyo, ang tendency niyan maghahanap nga ng bahay o ng kapares kasi nga hindi nga komportable dun sa loop nyo. Or pag nag-aagawan sila ng teritoryo, so nai-stress lagi yan. So kapag marami kasi yung kalapati nyo, lagi nakikipag-away, ang panigurado may stress yung kalapati nyo kapag overcrowded niya. So mas mainam talaga kapag komportable lang o yung sakto lang yung nilagay nyo. Kung pang 20 yung loop nyo, maglagay lang kayo ng mga 14 hanggang 16 siguro, pinakamarami kung pang 20 So pero pinakamaganda nun hanggang 14 nga lang mga kabi kung pang 20. So sa atin ito kahit 15 nga kasya dito mga kabi, kaso mas maganda rito mga 8 nga lang mga kabi. So pinakamarami na yung 10. Kaya hindi ako nag-breed ng marami na pang norte ngayon mga kabi, kasi nga ayoko na maging overcrowded tong pang south natin. Kasi baka nga hindi na tayo maglaro sa susunod ng south. So baka puro summer na lang, o yung pang ano na lang natin, pang alaga na lang natin, mga puti na lang siguro, saka yung mga pinaparami nga natin, yung mga in-stock bird natin, yung paramihin natin. So kapag natalo pa tayo ngayon, so 5 kasi to, tas 3 na nga lang yung pang norte natin, siguro yun yung mga huling pang race natin ngayon na pang todo natin. So sasali natin sa lahat. Pag natalo kasi yan mga kabi, ilang libo din mga kabi yung gagastusin natin. So sayang yung panahon natin saka yung pera natin kapag ganoon mga kabi. So kaya ako nagpo-focus ako sa manok muna ngayon. So sa mga ano pala natin, sa mga viewer natin, meron tayong ginawa na Facebook page sa mga viewer natin sa manok. Bali ang pangalan CPORMA, si Porma yung Facebook page natin. So follow nyo ako sa Facebook page ko mga kabi, ng mga random video lang, pero kadalasan dun mga manok, mga kalapate, saka kung ano yung ginagawa natin.